Hello guys! Magandang gabi sa ating lahat, mga kababayan ko sa mampanig ng mundo. Magandang gabi sa inyong lahat at sa baba ng aming accommodation. So, parang gusto kong kumain. Mag-roasted na lang siguro ako. Wala akong kasama ngayon kasi yung kasama kong vloggers ay nasa pang-umaga at saka yung isa naman ay nasa hapon. So mag-isa lang tayo ngayon. Ang gagawin natin ngayon ay dito sa sa broasted. Yung chicken laging kinakain o laging binibili ng mga Pilipino. Sa atin yan ay fried chicken. Dito naman tinatawag broasted. So samahan nyo ako guys, medyo may kalayuan to pero masarap kasi yung doon. Tapos pag-usapan natin yung mga ano ba talaga ang mga kaganapan dito sa Saudi Arabia. Actually, nila masarap daw ang buhay ng mga nasa abroad. Pero hindi nyo ba alam na napakahirap dito? Lalong-lalo na siguro kung hindi ka pasanay na malayo sa pamilya mo. Dito sa Saudi Arabia, ang sarap pakinggan na abroad ka, mapera. Paano kaya magkakaroon ng pera itong mga abroad na sa tuwing sahod ay ipinapadala lang tapos ang matitira lang minsan talaga hindi pa nagkasya sa loob ng isang buwan yung magiging allowance mo kasi sagad-sagad din sa pagpapadala sa Pilipinas. Lalong-lalo na siguro kung may pinapaaral ka, meron ka pang estudyante, tapos 4, 3, 2, sobrang hirap nun mag-adjust kung ang sahod mo lang ay magkano lang yung sahod mo. Hindi ganong kalakihan yung sahod mo. So, hindi maswerte pa rin yung mga tao o maswerte pa kayo na nasa Pilipinas lang. Kahit mahirap ang buhay, kasama naman ang mahal sa buhay. Kahit mahirap ang buhay, nandyan naman nagpapawi ng lungkot at hirap yung mga anak mo sa tuwing umuwi ka galing sa trabaho. Dito kasi, pag umuwi ka ng trabaho, bahay lang, kakain, tapos manood. Yun lang, paulit-ulit yan. Tapos kung aburedo ka pa sa trabaho, pinapagalitan ka pa ng amo mo, ang hirap nun. Bit-bit mo yung sama ng loob hanggang pag-uwi sa bahay, tapos malungkot ka pa. Kung makakabili ka rin naman ng pagkain na masarap, tulad ng hipon, o kung ano pa yung mga masasarap na pagkain, darating ang araw o darating talaga ang pagkakataon na bigla na lang tumulo yung luha mo na hindi mo alam kung saan nanggaling. Kasi naalala mo, ang sarap sana kumain kaso paano na kaya yung pamilya ko doon? At ito lang din sa mga OFW, maraming nakaka-relate. Lagi tayo nag-alala sa sitwasyon ng nasa Pilipinas. Lagi tayong nangangamba, lagi tayong nag-iisip para sa pamilya natin sa Pilipinas. Pero ni minsan, hindi man lang tayo iniisip. Hindi man lang tayo kinukumusta. Hindi man lang tayo, hindi naman siguro sila nag-isip. Lalong-lalo na yung mga anak natin, hindi man lang tayo kinukumusta. Hindi man lang tayo chinachat o tinatawagan. Tayo pa mismo ang hihingi ng atensyon sa kanila. Instead tayo lang ang mag-isa sa buhay, dapat sana ay tayo ang mas pabor na bigyan nila ng oras o atensyon na kumustahin man lang tayo, pero hindi nila magagawa. Kaya ang hirap sa bilang isang OFW. Kung mahina lang ang loob mo, wag mo nang pangarapin pang magtrabaho sa ibang bansa. Kasi hindi mo talaga kakayanin kapag yun ay darating sa iyo na
pagkakataon na maalala mo yung pamilya mo pero nasa ibang bansa ka. Ang layo, hindi mo na pwedeng umuwi ka agad sa Sabado o Linggo. Kasi alam mo na, kontrata. Kaya sa mga nagbabalak pa, huwag niyong pakinggan yung mga nasasabi-sabi nila. Huwag niyong paniwalaan yung napapanood nyo na maganda ang buhay o kung saan-saan kami napunta ng mga tourist spot dito sa ibang bansa. Yan po ay kabaliktaran doon sa aming nararamdaman, doon sa tunay na aming nararamdaman sa tuwing kami ay namamasyal, sa tuwing kami ay napunta sa malls na magaganda na akala nyo ay masaya kami. Hindi. Kumbaga yun lang talaga ang pangtawid namin sa araw na nakakaramdam kami ng hirap, nakakaramdam kami ng pagkakamis sa pamilya, nakakaramdam kami ng pangungulila sa pamilya. Kaya kahit papaano, naiiba yung aming pananaw kapag nakapasyal kami, kapag nakapanood kami ng magagandang lugar, kapag nakabili kami ng mga bagay na kahit hirap man sa buhay, sa ng sahod. Pero yun nga, tingnan nyo dito, tingnan nyo. Sila, mga nandito sa labas, yan, nagkakape lang, napakasimple lang sa buhay nila. Yung mga yan ay maibsan man lang yung kanilang pangungulila sa pamilya. Mga taong nandito, yan, sa labas, instead, papasok lang sa loob ng kwarto, pero hindi nila magawa. Yan, nakipagkwentuhan. Kasi nga, kanya-kanyang paraan para lang maibsan yung pangungulila. Ayan, yung ating dito. So, kung hindi ganun katatag, kung hindi ganun kaano yung sarili mo, huwag ka nang magpangarapin mag-abroad pa. Kasi dito mo maranasan lahat. Kasi lahat din ng mga ginagawa mo sa Pilipinas pa tayo ay hindi mo talaga magagawa mo dito. Ibang-iba talaga. Kaya saludo ako sa lahat ng mga OFW na nagpakatatag para sa pamilya, nagsipag para sa pamilya, nagsakripisyo para sa pamilya. Saludo ako sa aking kapwa OFW. Sa inyo, sa mga kababayan ko, na mga nandito sa iba't ibang panig ng mundo, ano ang masasabi nyo bilang isang OFW? Mabuhay po tayong lahat at maraming salamat. Nandito na nga tayo. Yeah. My friend, how are you? How are you, my friend? Good? Good. Good, very Praise, good. Mia, aywa. mia. Shout out Philippines. Philippine, mia, mia.